Kumusta mga kasimple? Magandang hapon. Ayan, Monday, February ano yan? May napanood ako sa Tricom ba? Sa Congress about doon sa mga pinatawag yung mga vlogger Si Kabunyog, yung attorney, ang pangalan niya attorney. Basta Kabunyog ang lagi niyang inaano yun. Tapos si Congressman Marcoleta, nagkaroon sila ng matinding diskusyonan, tanungan, sagutan sa isang vlog ni Kabunyog na sinabihan niya si Congressman Marcoleta ng mga bagay na hindi matanggap ni Congressman Marcoleta. So, hihimayin natin mga kasimple. Ito ba ay talagang freedom of speech na matatawag? Hindi lang si Kabunyog, pangkalahatan to sa mga vlogger na sa aking pananaw ko mga kasimple, na magagamit mo ang freedom of speech upang ipahayag ang iyong saloobin. Ngunit yung saloobin ba na yan ay nakakasira ng tao? May ebidensya ka ba upang patunayan? Kasi kung saloobin mo lang ang sasabihin mo mga kasimple, para sa akin dapat wala ka sinasabing kasiraan ng isang tao na yung gustong patamaan o subject mo dun sa sinasabi mong saloobin mo. Kasi ang saloobin walang bitterness or walang paimbabaw, walang direct attack or paninira doon sa loobin mo. Ito'y nagbibigay ka lang ng komento. Ayan, di ba? Magko-comment ka lang doon sa isang bagay na sinabi o ginawa ng isang tao. Yun ang pagkakaalam ko mga kasimple. Sila mga abogado yan Pero kung ikay naninira na at wala ka namang ebidensya, sa aking pananaw, sa aking palagay, hindi na freedom of speech yun. Kasi meron ka ng tinatawag na paninira, libel, di ba? Sabi nga ni Marcoleta, meron ka bang ebidensya na niloloko ko ang sambayang Pilipino? Sabi niya. Hindi makasagot si Atty. Bunyog So, siguro hinihintay niya lang matapos si Congressman Marcoleta magsalita. May punto din naman si Kabunyog, freedom of speech. May punto din naman si Congressman Marcoleta. Pareho silang may punto. Sa ganang akin, pareho silang matalino. Sa ganang akin, pareho silang may pinag-aralan. Yung isa, congressman, kung abogado din si congressman. Si Kabunyog, abogado yun, nagtuturo nga sa kilalang school. Anyway, ang gusto ko lang iparating mga kasimple sa mga vlog yan, huwag namang personal attack or paninirang tao na ang iyong binibitawang salita, sapagkat kung ikaw may feelings, dapat mo ding
alalahanin o intindihin na may feelings din yung taong binibigyan mo ng mga salitang namumutawi sa inyong bibig, diba? So kung iniisip mo yung damdamin mo, isipin mo din yung damdamin ng tao, ng ibang tao. Ayan. Tama nga naman, meron tayong tinatawag na freedom of speech, pero dapat revisahin na yung batas na nauukol o nandoon sa freedom of speech. Dapat meron limitasyon para hindi ka rin makapanakit ng tao. Believe din ako kay Congressman Marcoleta dahil alam ko yun kung sino tinutukan yung babaeng vlogger. Idol ko yun, isa sa mga idol ko yun pero tinanggap niya daw kahit masakit yung mga pinagsasabi niyang salita. Yung nagsalita yung babae vlogger, nakilala ko, hindi ko na nasasabihin yung pangalan, idol ko yun. Sabi niya, pinabayaan ko na nga yun dahil may basihan siya sa mayroon siyang nakita ginawa ko, sabi niya ni Marcoleta, ni Congressman Marcoleta. Pero ikaw, may ebidensya ka ba na sinabi mong nanloloko ako ng tao, ganyan. Sama ng loob ni Congressman Marcoleta. In the end, gusto niyang humingi ng sorry si Cabuñog, ngunit hindi pinagbigyan ni Cabuñog. Pinanindigan niya rin na ayaw ko mag-sorry, yun ang aking pananaw, yun ang aking naayon sa freedom of speech, sabi niya, pananaw ko yun. So hindi naman napilit ni Congressman Marcoleta kasi sabi ni Chairman Dan Fernandez, hindi natin pwedeng pilitin yung individual o siya na magsabi ng sorry kung ayaw niya. Prerogative niya yun. So mga kasimple, napakasimple lang. May kanya-kanya tayong karapatan. Kahit mayroon yung public figure o government employee, mayroon din silang mga karapatan, mga kasimple. Tama naman yan na hindi ka dapat balat sibuyas na kung ikay government employee or sangay ka ng gobyerno. Ngunit tao din yung mga yan, nasasaktan. Kaya wag nating abusuhin kumot nasa government status sila, nasa gobyerno sila nagtatrabaho, pwede natin silang bitawan ng mga masakit, masasamang salita, sapagkat sabi nga nila pumasok ka sa gobyerno, kailangan mong hindi balat sibuyas, kailangan mong tanggapin lahat ng mga kritiko nagkikriticize sa'yo. Tama yun, pero ulitin ko ulit, private individual, private person, private employees, meron silang karapatan, meron silang tinatawag na right sa kanilang pamumuhay. Ngunit mga gobyerno, mga empleyado ng gobyerno, mga politiko or whatever, may mga karapatan din sila. May feelings ang private person, personnel, individual, government employee, government politics o mga namiminuno sa ating gobyerno. Meron din mga feelings din yung mga yan, nasasaktan din yung mga yan. Public figure, tama ka dun. Pero kung ikaw binabalahura na, siyempre may hangganan din ang pasensya ng tao.
So sana sa ating mga mamamayan, mga vlogger, maging ano tayo, maging maging dahan-dahan. Kung talagang meron tayong mga ebidensya, yun, kung may ebidensya tayo, matik banatan natin. Alam nating gumagawa ng kalokohan, sabi ko nga, matik isiwalat natin. Ayan. Ngunit kung wala tayong mga ebidensya, mga kasimple, wag naman. Tawag nito, isipin din natin na sila yung mayroong mga feelings, lalo na kung wala naman tayong ebidensya, di ba? So no evidence, no crime. Yeah. So yun lang mga kasimple, isa sa mga naging usap-usapan o nakita ko sa social media yung nangyaring naging hearing sa Kongreso. Tricom bata. Quadcom iba naman yung tinatopic nila. Tricom ata, kung di ako nagkakamali, paki-correct niyo na lang ako. Yung chairman dun is si Dan Fernandez. Si Congressman Dan Fernandez, mga kasimple. So, yun lang mga kasimple. Lagi tayong mag-iingat. Ayan. Pray tayo lagi kay God. Ingatan ng ating mga kalusugan, mga kasimple, para always alert tayo sa pamumuhay. Huwag nating kakalimutan na pag hindi natin inalagaan ang ating sarili, magkakasakit tayo, mga kasimple. Paano yung mga anak natin, pamilya natin, kung lagi kung tayo na magkakasakit. So ikaw kasimple, lagi kang mag-ingat. Isa pa, request din uli ako sa'yo. Hindi ako magsasawang mag-request sa'yo kasimple. Ikaw nanonood kasimple, subscribe ka na, like mo na rin, para laging masaya si kasimpleng upload, diba? Salamat sa yung panonood lagi kasimple. Till next video mga kasimple, hanap uli ako ng pag-uusapan natin para inform kayo lagi. Paano mga kasimple? Bye bye, good luck, take care, bye bye.